magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa Makapili TV. Ito na nga po, pagkatapos nga di bang magsalita ni Saldico at ilaglag si Bongbong Marcos at si dating Speaker Romualdez. Siyempre may kanya-kanyang opinion ang mga tao kung ano ba yung naging dahilan, ano ba yung o kaya bakit ba lumabas o bakit bumaliktad itong si Saldico at nilalabanan ngayon itong si Bongbong Marcos at si dating Speaker Romualdez. Dati silang magkakasama. At the same time, may mga interview pa si Saldico na sinasabi niya na close friend niya itong si Romualdez. Pero anong nangyari? Bakit ganito ngayon yung nagiging sitwasyon? Sila nagkakagulo na, naglalaglagan na. So ito, panoorin po natin itong naging yung reaction niya, komento niya, ano yung basa niya rito sa nangyayari pagbaliktad ni Saldico. Pero syempre, bago ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka pwede naman pakipindot po muna yung subscribe button at the same time. Palike na rin po ng video, wala naman pong bayad yan, kaya pindot na. So ito, panoorin po natin. Mabigat ang mga binitawan ni Saldico, pero anong pagtitimbang mo dun sa mga binitawan niya? Among them, of course, 100 billion in insertions by the President himself, the source of the NEP to begin with, and yung kickbacks by the President. Well, una ay hindi natin dapat i-outright i-reject yung testimony ni Saldico. Diba? Dahil very dramatic yung kanyang pagsulpot. Pero at the same time, hindi rin natin kaagad dapat tanggapin en toto yung kanyang sinabi. Dahil medyo may mga sinabi siya na medyo weird lang ng konti. No, konti lang. Halimbawa, ngayon ako nakakita ng presidente na gagawa ng insertions sa sarili niyang budget. Diyan pa lang, meron ka ng problema sa statement mo, Llamas eh. Ngayon lang ako Ngayon, ito. Bakit kaya nasabi ni Llamas na weird daw na ngayon lang daw siya nakakita ng presidenteng mag-i-insert sa kanyang budget mismo? Baka isipin mo, nga naman, bakit kailangan pa mag-insert ng presidente doon sa kanyang budget? Siyempre may reason kung bakit nga kailangan mag-insert. Makakupit. Diba? Ngayon, matalino rin si Bongbong Marcos. Bakit nga naman siya kukupit ng pera doon mismo sa budget niya? Pwede naman padaanin sa iba para hindi naman matrace, hindi malaman na siya ay kumupit. Diba? Yun lang ang napakasimple. Pero ito yung paliwanag, diba, nagbay. Ito rin yung napuna niya. Na bakit nga daw, kumbaga, first time daw nakakita ng presidente nag-insert. Ito naman ang kumbaga, reaction ni Banat Bay na first time din nangyari sa Pilipinas na meron tayong gantong presidente. Lang ako nakakita ng presidente na ilalagay niya insertion through bycam, hindi sa sarili niya. Ngayon din lang ako nakakita ng presidenteng ngumingiwi. Tama naman. Diba? Ngayon lang tayo nakakita ng presidente na yung pisngi pumapaling sa kanan, pumapaling sa kaliwa. Alam naman natin, ang tao, kapag pumapaling sa kanan, pumapaling sa kaliwa yung kanyang panga, meron tong bisyo, o kumbaga, ito yung mannerism niya na. Diba? Alam niyo na ibig ko sabihin, kapag may mannerism ka na ganun, ang ibang tao, pag hindi ka kilala, ibig sabihin, ikaw ay merong iniinom na maintenance medicine. Siguro ano lang yun, baka side effect or talagang medyo malakas yung kanyang maintenance medicine. Kaya ganoon nangyayari. So first time tayo nakakita ng presidente na sabi nga ni Banat Bay, nang umingiwi at ayaw magpa-drug test. Dahil hindi naman daw yun mandatory. So hindi naman daw makakatulong sa bayan natin yung kung ipapa-drug test ka. Pero still, first time na magkaroon tayo ng presidente na hindi open sa drug test. If you know what I mean. Ngayon lang din ako nakakita ng presidenteng wala namang ginawa. Nanalo. Hindi nga maayos yung Ilocos Norte.
Ngayon lang din ako nakakita ng presidenteng kahit yung ama niya, hindi believe sa kanya. But it doesn't mean hindi niya kayang gawin yun. Ibig sabihin, ikaw na gumawa ng budget, pinasok mo na in the first hand, di ba? yung ganong insertions. Rather than, hihingi ka ng insertions sa BICAM na basically sole prerogative ng legislators. Hoy, TV5! Kita nyo may ini-interview na po programa. Kumakatawa naman kayo. Gago! Napaka-unprofessional ninyo ah. Sama na ugali, no? Okay. Bok, teka. Sino tumatawa? Nagtatawa na yung argument mo siguro. Katawa-tawa kasi. Argumento kasi ng ano, alam mo. The latter is unrelated. Pero ganito Bok, the assertion that there were kickbacks on the part, I get what you mean about the budget insertions kasi nga the NEP was sourced of course from Malacanang. Yes. Yun ang origin eh. And you're very familiar with the budget process because you were in Malacanang before. Pero dito mo lang ipasok kung may mga gusto kang gawin, whether yan ay legitimate or not, doon mo na ipasok. Eh di na booking. Naturingang matalino daw ito. Pero ganun ang ano. TV5 kasi interviewin nyo ako pagka ito ang ano nyo. Para babarahin ko kasi kayo, ito ang problema sa TV5 eh. Sorry sa TV5. Well, hindi lang naman sa TV5 nangyayari yung ganyan. So, halos sa lahat naman ng mainstream media, ganyan. Kasi siguro, nakikita lang natin dito, siyempre, kung ano lang yung script na dapat nila, kumbaga may limitation. May mga dapat at hindi dapat itanong dahil nga tatamaan yung stasyon nila. Siyempre, alam naman natin na yung media natin ngayon ay nakikinabang sa gobyerno. So, very limited lang dapat yung itatanong. Kaya, iniiwasan nila yung gantong, at saka siyempre, isa na rin, iniiwasan nila yung magkaroon ng debate. Siyempre, maninindigan itong magtatanggol sa isang issue. At yung isa naman, siyempre, paninindigan niya yung kritisismo niya. Kaya, haba lang yung kwento. Kaya minamabuti na lang siguro ng mga mainstream media na talagang sang-ayunan lang kung ano yung sinasabi ng kanilang resource person. Minsan, nag-imbita kayo. Pero, eto problema ko sa inyo. Kayo nagsasalsala ng istorya. O hindi kayo kumukuha ng opposite perspective. Kung talagang hindi kayo bias, get an opposite perspective. Eh, puro kayo nagsasalsalan eh. Kayo nag-aanuhan ng balita ninyo. Ito. O, hindi nyo man lang tinanong sa kanya. Hindi ba mas safe siguro kung sabay kang padaanin? Kasi kung sa NEP, kitang-kita na tatama kagad kay Marcos yun. Wala man lang gumanon. Ano yung bobo rin yung mga host? Sorry nagtatanong lang ako. Ganun ho ba ka-stupido na ngayon ng mga host at journalist at broadcaster natin ngayon? Ed Lingao? At the same time, hindi nila naiisip din na ang mga magnanakaw sa gobyerno, tumatalino na rin. Kaya nila nilagay sa BICAM yan para walang trace. Kaya tingnan mo ngayon, di ba, ang hirap malaman kung sino-sino yung mga kongresista na may mga insertion kung walang magsasalita. Tulad nila sa Senado, magugulat na lang tayo, si Risa Hontiveros may insertion. Pero binabali nila, hindi daw insertion yun, amendment. Di ba? Sabi nga nila, nila Alan Cayetano, kapag administrasyon yan, pro-administration, amendment na nangyayari. Pero kung sila Jingo Estrada na nasa oposisyon, sila Joe Villanueva, insertion yun. So, doon pala makikita nyo na kung gaano kahirap hanapin, makita pagdating sa BICAM, yung mga gustong nakawing bonto. Unlike kung sa NEP nilagay yan, madaling makikita kasi nga naka-public. So madaling mababalangkas, makikita ng mga kritisismo ng mga oposisyon. Kaya hindi ganun makakapagnakaw kaagad-agad.
Hindi gaya ngayon, tingnan nyo, di ba? Hindi natin alam. Meron palang insertion si Bongbong Marcos na 100 billion kung hindi sinabi ni Saldico. Ngayon, ang problema na lang natin dyan, kailangan makapagpakita ng matibay na ebidensya si Saldico na yung 100 billion ay meron siyang hawak na resibo para lang talagang maidiin lalo si Bongbong Marcos at maidiin din si Martin Romualdez. Hindi nyo man lang tinanong yun? Basta nyo na sinang-ayunan yung sinasabi nitong tao na ito? Common sense eh. Bakit mo ipapasok sa BICAM? At bakit ikaw ang kakausap dun sa magpapasok? Kung ikaw ay presidente. Hindi naman siyang kumausap eh. Saan bang lupalop itong galing? Ang kumausap sa kanya, si Secretary ng DBM, si Pagandaman. At niya nga yung Yusek Bersamin, yung pamangkin na anak ng pamangkin niya. Hindi direktang si Marcos. Di ba? At least, di ba? Pwedeng itanggi ni Bongbong Marcos na kinausap o nagpapasok siyang insertion kasi dumaan sa dalawang channel. Ngayon, pag tinanggi ng Yusek Bersamin tsaka ni Pangandaman, ibig sabihin, yun na rin yung sagot ng presidente. So, napakalayo para maitawid papunta kay Bongbong Marcos. Kaya doon nilalagay sa BICAM. Kung nilagay yan sa NEP, ang timano, tumbok kagad kay Bongbong Marcos. Sorry dyan pa lang, malalaman mo na, hindi ko alam kung nagtatanga-tangahan ito o sadyang tanga lang. Hindi niya napanood yung video para sabihin niya kinausap daw ni Marcos. Saan parte doon ng video na kinausap ni Marcos si Saldico? Diyan mo makikita na ito may pagkadilawan to. Pero dahil nga ayaw nila kay Sara Duterte, nakikita nyo na iniiwas nila kay Bongbong Marcos. Ano ba naman bigyan mo ng benefit of the doubt yung sinasabi ni Saldico? Na pwedeng, oo, sabi mo nga, hindi naman pwedeng right away paniwalaan or wag paniwalaan si Saldico, pero bigyan mo muna ng benefit of the doubt. Kasi ano bang pinakapunot dulo nito? Ang katotohanan, merong ninanakaw na pera ng taong bayan, di ba? Malinaw yun. Ang kailangan na lang hanapin kung sino yung promotor sa pagnanakaw ng pera. Meron na nagtuturo, may nagsasalita na, pero anong ginagawa? Ini-discredit. Ano bang punto nila? Bakit kailangan nila i-discredit yung mga nagsasabi, oo, sila yung mga nagnanakaw, tinuturo na. Ang habol natin dito, malaman natin sino-sino ba yung mga magnanakaw sa gobyerno. Delegate mo na lang. Pero yung isa ring medyo weird ay yung parang packaging ni Saldico na siya ay biktima. Na siya ay mensahero. Na siya ay hindi principal. Tingin ko mahirap naman paniwalaan. Yan, agree ako dyan. Siya ay fall guy lang. Na siya ay biktima lang. Tingin ko mas madaling paniwalaan na siya ay principal. Pwedeng may ibang mga principal, pero hindi niya pwedeng tanggalin yung sarili niya as a principal. Ganun kasi yung dating eh. Parang ilalaglag mo somebody as the principal. Yan ang pwede mo sabihin yan. Yung bagay na yan. Pwede mo sabihin yan. Di ba? Pero yung isa, napakalabong argumento nun. Tapos ikaw ay hindi. Baka mas maging credible pa yung kanyang testimony kung sabihin niya, I agree with this. This time I agree. Kaya Saldico, makinig ka. Yung totoo lang, kasi mababasag ka eh. Mababasag ka sa sinasabi mong yan. Na wala ka man lang tinanggap, wala ka man lang kinuha na porsyento, basag ka dyan. Tutoy, basag ka dyan ng mga taong kumikriticize sa'yo. So, ang akin lang, tell the whole truth and nothing but the truth. Kaya nga ganun ang pagkano, di ba? Pag sumusumpa ka, tell the truth and nothing but the truth. Lahat. Kasi sabi ko nga sa inyo, ang pagsisinungaling, kahit 90% ay totoo, kung may 10% na kasinungalingan, mayayari ka. Kasi mahuhuli ka.
malalaman na nagsisinungaling ka. Yung 10% na yun, pag kinaligtaan mo yun. Doon I agree. Very well said yung sinasabi ni Banatay. Kasi nga mahirap paniwalaan na hindi kumita doon si Saldico. Pwedeng maliit yung kinita niya. Kaya at the same time, yung nararamdaman niya, inilalaglag na siya nung magpinsan. Kaya inuunahan niya na. Pero, parang instinct na lang din naman ng ng kasabwat na para labasin niya na wala siyang kinita para, alam mo yun, mapunta siya dun sa most guilty. Kasi kung mapupunta siya sa most guilty, hindi siya makakapag-apply as witness. So, kailangan niya ilagay yung sarili niya sa least guilty para at least magkaroon siya ng pagkakataon na makapasok doon sa witness protection program. Ang problema, malabo rin siya makapasok doon. Hanggat ang may hawak ng DOJ ay si Remulla, malabo. Kasi yung mga diskaya nga, di ba, until now, hindi makapasok sa witness protection program kasi hinaharang ni Boying Remulla sa pamamagitan ng bending the law. Kahit walang nakalagay sa batas ng restitution, yun ang sinusunod ng DOJ. Kahit na hindi na si Remulla may hawak ng DOJ, pero dahil wala nga nakapwestong Secretary of DOJ, siya pa rin yung parang tumatayong OIC, parang ganyan. Siya pa rin yung head ng DOJ. Kaya pinaninindigan ng DOJ, restitution muna, bago maging witness ang mga diskaya. So, abangan natin sa mga susunod na araw yung iba pang mga videong ilalabas ni Saldico dahil mahaba to. Hinati-hati yung kanyang statement para at least, di ba, hindi mamatay kagad yung issue. So, maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.